Babae. Isang masayang araw po. Nakaabang po ang ating inahin dahil hinuli po namin uli ang mga biik. Yan po ang ating mga lalaki. Ito naman po ang mga babae. So, ang gawa po natin ngayon ay magkakapon at magtuturok po ng ivermectin. Ito po ang gamit ko panturok ng ivermectin. Sa maliliit po ay itong tuberculin syringe na 1cc at sa mga malalaki naman po itong 3cc syringe ang ginagamit ko. Sa Respisure naman po ay itong mga 10cc syringe ang ginagamit ko. 5 po ang matuturukan natin sa isang 10cc syringe. Gawa po ng ang Respisure ay 2 ml po ang dose per animal. So ayan po siya. Ito pong ginagamit ko ay ang single dose na Respisure. Isang turok lang po. Gawa po ng medyo mahirap nga po ang paghuhuli ng biik dito sa ating gawa na yan pong malaking pen ang ating pinaghuhulihan. Kaya po nag-iipon kami para minsanan lang po ang gamit ng Respisure at pagkalipas po ng mga 7 hanggang 10 araw ay tuturukan na rin natin ng hog cholera ang mga ito. Meron pa po tayong mga biik dito sa loob na malalaki na hindi pa rin natuturukan ng hog cholera. So yan po, nakaipon na ang ating mga biik. Pero bago tayo mag-umpisa sa ating pagbakuna at pagturok ng ivermectin at pagkapon, ay pakainin po muna natin itong ating mga alaga na palakihin. Ayan po ang ating mga kambing at tupa. Nag-aabang na pong makalabas ng gate. Pero bago po namin sa palabasin para mo may nakakapagbantay, ay magpapakain muna tayo at mag-uumpisa po muna kaming magturok at magkapon. So ito po, 76. Madadagdagan po ng kaunti ito. Gawa ng yung ibang malalaki pa ron sa loob ng consolidated pen na hindi pa po nabakunahan ay huhulihin na rin namin para po maturukan ng hog cholera at maisama na po sa mga ito. So yan po ang kanilang painuman na pinapasok din po, ginagamit na paliguan. So punta po tayo dun sa may unahan at magpapakain na. Nakapagdagdag po ng isang timba kaninang umaga, 12 na ang ipinakain. At ayan po, said na said ang ating pakainan. Kaya po magpapakain na muna bago kami manggawa. Gawa ng aabutin po ng mahigit 1 oras yon. Abutin na po ng tanghali ang kanilang pagkain kung ide-delay pa namin. Ito naman po yung ating mga palakihin na kinukunan nating pan-deliver. Ito pong mga ito may kaunti pang tira. Pero manipis na po ang kanilang natirang pakain. So, yun pong local na soya na sapal na kinukuha namin dito, mas gusto po ng ating mga palakihin. Pero ito pong mga inahin, parehas lang ang kain dun sa galing sa Laguna at dito po sa ating lokal. Yan po, itong dulo, malinis na rin po ang kanilang pakainan. At ito nga po ang ating magiging jumbo
kung paabutin pa natin ang Pasko. Yan po, malinis na malinis din ang kanilang pakainan. Ito pong mga inahin natin dito sa likod, lagi namang malinis ang kanilang pakainan. Yan po, said. At nakakabawi-bawi na po ang kanilang mga katawan pamula nung tayo ay magbigay ng pamerienda. Kaya tutuloy po namin yon. Pagkatapos ay magdadagdag na lang po kami ng pakain ng magat hapon para wala na po yung kanilang pamerienda. So, balikan po natin ang pagsasangkap ng pakain. So, ito pong ating mga palakihin ay lutong soya pa rin ang ating ibinibigay. Tapos yun po, depende sa klase ng feeds na gagamitin, yung pong kanilang pagbibigyan. Tapos po, naglalagay pa rin ng dinurog pong uling, deodorizer po yan, at saka pong nakakatulong sa digestive system. So, ang ginagamit po natin ay starter na special at starter na premium, hinahaluan ng special para po sa mga yon. Yung pong mga bata natin doon, pero ito po ay meron na yan. Special na lang po ang binibigay natin at saka po doon sa dulo, special na rin po ang binibigay. Kaya tatlong halo po yan dahil tatlo yung ating grupo na pinakakain. Specific po yung aming paghahalo para sa edad ng ating mga palakihin. Yan po, pwede na magtaktak. Po, nakukuhang mapuno halos ng ating pakainan pag dinumog na po ng ating mga alaga. Ilan pa po, busog pa siguro dahil may natitira naman pong kaunti sa kaya sa pakainan. Kaya ayan po, hindi pa interesadong tumakbo sa ating pakainan. Dito pa sila sa silong at sa painuman. So yan po ang ating mga palakihin. Talaga pong bakbakan sa kainan.
Nakatapos na po tayong magbakuna at magkapon. Ayun po ang ating huling kliyente. So, clear na po ang ating mga kulungan. Yan po ang ebidensya ng pagkakapon. So, tawid naman po tayo dun sa second breeding pen. Meron pa po tayong mga bagong biik doon na kailangan din nating turukan at kapunin na. Yung huli pong umanak dito na 5 ang kanyang biik, na daganan po yung isa. So 4 pa yung survivor, masyado pa pong bata, 3 days old, kaya hindi muna namin gagalawin. So lipat po tayo sa ating second breeding pen. Yan po ang aming huling dating sistema ng panghuhuli. Buong kulungan, habulan. Kaya po dinivise namin yung sistema na papapasukin sa kulungan na pakakainin at saka huhulihin. Pero tatatlo lang naman po kasi yung uhulihin dito. Kaya nung makatapos kami dun sa unahan at saka po namin sinimulan ang paghuli dito. Yun pong iba natin biik ay nakakulong dun sa likuran. Gawa nga po ng yung inahin. Sorry po. Ay yun po yung nangangagat. Kaya po ibinalik namin siya ng nakakulong para hindi po siya mangangagat ng mga biik na lalapit sa kanyang mga biik din. So yun po yung ating protective na inahin. Pag may nalapit, galit po siya at kinakagat. So yun po, isa na lang yung uhulihin at yan po, ganyan ang aming dating gawa. Pati po panguhuli ng lechonin, ganyan din, nahabulan ng habulan. Kaya po pagod lahat, pagod ang tao, pagod po ang biik, pagod din ang mga inahin. Nakatapos na rin po tayo sa second breeding pen. At ito po ang ating dating large breeding pen. Hindi pa nababakuran uli. Kung natatandaan nyo po, kinalas natin yung mga meshware dito para makagawa tayo ng ibang kulungan para sa ating mga alaga. Noon pong hindi tayo sigurado kung makakapagpatuloy pa tayo ng pag-aalaga ng baboy. Excuse me po. Ayan po, nagagalaan pa rin ang ating mga kambing at tupa at kailangan na po namin mag-ayos ng ating mga shed dito pag ginamit uli ito. So ang magiging hati po nito dito sa may balite, dito po sa gilid na yan dadaan ng bakod, papunta po ron dun sa unahan sa may gate. So magiging 2 po ito para nakakapagpahinga ang isang side ng lupa habang may laman ng kabila. At dito rin po namin kinwarantin si Mario. Ang good news po, effective yung pagpapainom natin ng castor oil sa kanya. Bumili po ako ng 2 dose na tig 60 ml. Pang adult na po yon na tao. Isip ko po ay katumbas ng 2 adult ang sukat ni Mario. Nakadumi na po siya, pero meron pa pong kaunting buo-buong matigas na bilog-bilog. Kaya po talaga sigurong constipation ang naging problema ni Mario. Ngayon po ay magno-normalize na siguro. Kaya lang dito muna siya para po makabawi-bawi ng lakas bago natin isama sa ating mga inalihin. Bago siya bumalik ng consolidated pen, ay dito muna po siya hanggang lumakas na po talaga ang kanyang kain. Yan po, hindi pa siya masyadong active, pero yan po, lagi ang galaw dito, iinom, tataob ang ating planggana, kaya po lagi ang punta ni Lamar. Yan po, si Mario, hopefully ay makaka-recover na po siya at maibabalik na natin sa ating consolidated pen. No Mario, nakapun na yung mga baby mo.
So yan po si Mario. Mahigit na pong doble ang nadagdag sa kanyang kinakain. Kaya, pero hindi pa po yun ang normal na kain ni Mario. Kaya lang, ganda na po yan sa kanyang na-diet ng kaunti. Yan na po ang kanyang magiging fighting weight. Bago po natin siya ibalik sa ating consolidated pen.